Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiis? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng sakit, luha, at sa huli, pag-asa. Sabi nila, lahat ng tao ay may hangganan. Isang guhit na kapag natapakan ay hindi na kailanman maibabalik pa ang lahat sa dati. Para sa ating bida sa gabing ito, ang guhit na yon ay malapit ng mabura. At sa pagkabura nito, isang bagong umaga ang sisibol. Ang tanging maririnig sa hapagkainan ng pamilya Salcedo ay ang marahang kalansing ng mga kobyertos na tumatama sa pinggan. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi, at puno ng tensyon na parang isang lubid na anumang oras ay maaaring mapatid. Si Liwayway Alcantara Salcedo ay halos hindi malunok ang kanin sa kanyang bibig. Parang abo ang lasa nito. Ang lahat ng kanyang pandama ay nakatuon sa lalaking nasa kabisera ng mesa. Ang kanyang asawang si Habagat. Bawat paghinga nito, bawat pag-angat ng baso, bawat pagsimangot ay kanyang pinakikiramdaman. Ganito na sila sa loob ng maraming buwan. Nabubuhay siya sa pag-aaral sa bawat kilos ng kanyang asawa, sa paghula kung ang halimaw na natutulog sa loob nito ay mananatili sa pagkakahimbing o bigla na lamang magigising at mananakmal. Mami, bulong ng 5 taong gulang nilang anak na si Tala, ang tanging bituin sa madilim niyang kalangitan. More water po. Isang munting nangiti ang isinukli ni Liwayway sa anak. Kinuha niya ang pitsal ng tubig at sa kanyang pag-abot sa baso ni Tala, sumayad ang kanyang siko sa baso ni Habagat. Marahan lang yon, ngunit sapat na. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng baso sa sahig na baldosa. Ang pagkabasag nito sa libu-libong piraso. Kasabay ng tunog na yon ay ang tila pagsabog ng isang bulkan. Ano ba? Ang dagundong ng boses ni Habagat ay yumanig sa buong kusina. Isang malakas na kalabog ang sumunod nang itulak nito ang kanyang silya at padabog na tumayo. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tanga! Agad na nanuyo ang lalamunan ni Liwayway. Pasensya na, Haba. Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Umigting ang panga ni Habagat at ang mga mata nito'y nanlilisik. Tila nag-aapoy sa galit na matagal nang kinikimkim. Ang amoy ng alak sa hininga nito ay tumama sa mukha ni Liwayway. Palagi namang ganyan ang sinasabi mo. Palagi kang may palusot. Walang araw na hindi mo ako binibigyan ng sakit ng ulo. Nagsimula ng manginig ang maliliit na kamay ni Tala. Nakita ni Liwayway ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Isang takot na napakadalas na niyang makita. Agad niyang niyakap ang bata. Ipinapaharap ang mukha nito sa kanyang dibdib para hindi na nito makita ang nagwawalang ama. Haba, please. Nandito si Tala. Pakiusap ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig. Huwag dito. Ngunit parang wala itong narinig. Ang kanyang pakiusap ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Lumapit si Habagat. Ang muka'y 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. At sino ang may kasalanan niyan? Ikaw. Kung hindi ka sana pabaya, kung hindi ka sana lampa, hindi sana magiging ganito. Sigaw nito, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Tama na, Haba. Huwag mo akong sasabihan kung ano ang gagawin ko sa loob ng pamamahay ko. Itinaas ni Habagat ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, nakita ni Liwayway ang paggalaw nito. Automatiko niyang mas hinigpitan ng yakap kay Tala, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinintay ang sakit na alam niyang darating. Isang malutong na sampal ang dumapos sa kanyang pisngi. Ang lakas nito ay nagpatagilid sa kanyang ulo at nagdulot ng isang matining na ugong sa kanyang tainga.
masakit. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala. Kumpara sa sakit na naramdaman niya nang marinig ang impit na pag-iyak ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Si Habagat ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan, humihingal. Ang dibdib ay umaalon sa galit. Ngunit hindi ito ang tiningnan ni Liwayway. Ang mga mata niya ay napako sa refleksyon nila sa salamin ng aparador sa kanilang likuran. Nakita niya ang sarili, isang babaeng may namumulang pisngi. Ang buhok ay bahagyang nagulo at may mga matang puno ng luha. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, may ibang bagay siyang nakita. Isang bagay na matagal nang nawala. Isang kislap ng paglaban. Hindi na para sa kanya, kundi para sa batang nanginginig ngayon sa kanyang mga bisig. Hindi na kumibo si Liwayway. Hindi na siya umiyak. Hinayaan niya lang si Habagat na magpatuloy sa pagwawala, sa pagsisipa ng mga upuan at pagmumura sa hangin, hanggang sa napagod ito at nagkulong sa kanilang silid. Nang tumahimik na ang buong bahay, dinala ni Liwayway si Tala sa kwarto nito. Hinaplos niya ang buhok ng anak hanggang sa ito'y makatulog. Ang mga pisngi, basa pa rin ng luha. Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik na nangangako ng kaligtasan. Pagkatapos, pumasok siya sa banyo. Tiningnan niyang muli ang kanyang sarili sa salamin. Ang pamumula sa kanyang pisngi ay naging isang malinaw na marka na ng mga daliri. Hinaplos niya iyon. Hindi na ito masakit. Ito na ang huling sampal. Ito na ang guhit na hindi na niya hahayaang tawirin paninuman. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang mga kamay ay hindi na nanginginig. May determinasyon sa bawat pagpindot niya sa screen. Hinanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinetext. Isang pangalan na laging handang tumulong. Snag. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay puno ng desisyon na binuo mula sa durog niyang puso. Tulungan mo kami. Ngayon na. Ipinadala niya ito at pagkatapos, nagsimula siyang mag-impake ng isang maliit na bag. Damit para kay Tala. Ilang piraso para sa kanya. Ang mga natitirang pera sa kanyang pitaka. Hindi na niya kailangan ng marami. Ang kailangan lang niya ay makalayo. Ilang minuto ang lumipas, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang reply. Saan? Papunta na ako. Ibinigay niya ang direksyon sa isang eskinita malapit sa kanilang bahay. Pagkatapos ay binuhat niya ang natutulog na si Tala. Binalot ito sa isang makapal na kumot. Dahan-dahan at walang ingay, binuksan niya ang pinto ng kwarto. Narinig niya ang malakas na hilik ni Habagat mula sa kabilang silid. Ang tunog ng halimaw na natutulog. Nagtungo siya sa pintuan sa likod ng kusina. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat paghinga niya ay pinipigilan. Nang pihitin niya ang seradura, ang tunog nito ay parang kulog sa katahimikan ng gabi. Napatigil siya, nakikiramdam. Ngunit tanging hilik pa rin ni Habagat ang kanyang naririnig. Sa labas, ang hangin ay malamig. Niyakap niya si Tala ng mas mahigpit. At pagkatapos, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang poste ng ilaw sa eskinita, nakita niya ang isang pamilyar na anino ng isang sasakyan na huminto. Ang mga ilaw nito ay patay. Narinig niya ang mahinang tunog ng makina. Dumating na ang tulong. Dumating na ang kanilang pag-asa. Dahan-dahan, nanginginig, ngunit buo ang loob. Humakbang si Liwayway palabas ng bahay na yon. Isang hakbang papalayo sa kanyang bilangguan. Isang hakbang patungo sa hindi pamilyar na kalayaan. Ang bawat tibok ng puso ni Liwayway ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sapat na para gisingin ang buong kabahayan. Mahigpit niyang yakap si Tala habang dahan-dahan siyang lumalabas sa madilim na pasilyo patungo sa sala. Doon, sa ibabaw ng sofa, ay ang malaking anino ng kanyang asawa. Si Habagat ay nakahandusay,
Ang isang braso ay nakalaylay sa sahig at isang basong walang laman ang nakagulong sa tabi nito. Ang malakas at bahagyang paos nitong paghilik ay umaalingaw sa katahimikan. Bawat isa ay parang babala. Ang mabahong amoy ng alak ay nangingibabaw sa hangin, isang amoy na matagal nang kinasusuklaman ni Liwayway. Napatigil siya. Para makarating sa pinto sa likod ng kusina, kailangan niyang dumaan sa harapan mismo ng sofa. Isang maling hakbang lang, isang pag-atungal ng sahig na kahoy at ang natutulog na halimaw ay maaaring magising. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Humakbang siya, dahan-dahan, na parang naglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Una ang kanang paa, maingat na ibinababa ang bigat. Pagkatapos ay ang kaliwa. Pakiramdam niya ay isang oras ang lumipas sa bawat hakbang. Ang anino ni Habagat ay tila gumagalaw sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang gumalaw si Tala sa kanyang mga bisig. Isang maliit na ungol ang kumawala sa bibig ng bata. "Mami!" Naniga si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Agad niyang idinikit ang kanyang labi sa tainga ng anak. "Shh, anak. Matulog ka lang. Yakapin mo lang si Mami." Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Itinapat niya ang mukha ni Tala sa kanyang balikat. Hinahaplos-haplos ang likod nito. Sa kabutihang palad, bumigat muli ang paghinga ng bata. Isang senyales na bumalik na ito sa pagkakatulog. Nakalagpas siya. Nang marating niya ang pinto ng kusina, halos hindi niya ito mabuksan dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang doorknob. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at dahan-dahang pinihit ito. Isang mahinang klik ang tumunog. Isang tunog na sa gabing iyon ay parang isang putok ng baril. Napatigil siyang muli. Ang buong katawan ay alerto, nakikinig sa anumang senyales ng paggising mula sa sala. Wala. Tanging ang tuloy-tuloy na paghilik ni Habagat. Itinulak niya ang pinto. Sapat lang para makalusot ang kanyang katawan. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Isang haplos na gumising sa kanyang diwa. Isinara niya ang pinto sa likuran niya ng walang tunog. Ngayon, nasa labas na siya. Nasa madilim na bakuran na napapalibutan ng mataas na pader. Malaya na ba siya? Hindi pa. Niyakap niya ang bag na nakasabit sa kanyang balikat at naglakad patungo sa maliit na tarangkahan sa gilid na magdadala sa kanya sa eskinita. Bawat yapak sa damuhan ay parang isang sigaw. Nang marating niya ang tarangkahan at buksan ito, isang mahabang langit-ngit ang kumawala mula sa kinakalawang na mga bisagra. Muli, napatigil siya. Ang puso'y kumakabog. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alulong ng isang aso sa di kalayuan. Sa wakas, narating niya ang eskinita. At doon, sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw na aandap-andap, ay ang sasakyan ni Sinag. Nakita niya ang anino nito sa loob ng driver's seat. Hindi ito bumaba. Naghihintay lang. Mabilis ngunit maingat siyang lumapit. Nang nasa tapat na siya ng pinto ng pasahero, maran itong bumukas, si Sinag. Ang mukha nito ay seryoso, puno ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata nito ay may determinasyon. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Naiintindihan nila ang panganib. Kinuha ni Sinag ang bag mula sa balikat ni Liwayway at inilagay ito sa likod. Pagkatapos ay inalalayan niya si Liwayway at ang natutulog na si Tala na makapasok sa backseat. Ang bawat kilos niya ay mabilis at tiyak. Ang pagsara ng pinto ng kotse ang tila hudyat ng kanilang tuluyang paglisan. Ang tunog nito ay pinal. At sa isang saglit, natakot si Liwayway na baka narinig iyon ni Habagat. Ngunit pinaandar na ni Sinag ang makina. Ang ugong nito ay mahina at halos walang ingay. Dahan-dahan, umandar ang sasakyan,
papalayo sa eskinita, papalayo sa bahay na yon. Habang umaandar sila sa mga tahimik na kalye ng Aplaya ng Pag-asa, hindi napigilan ni Liwayway na lumingon sa likod. Sa pagitan ng mga bahay, nasulyapan niya sa huling pagkakataon ang bintana ng kanilang silid, ang bintana ng kulungan na sa loob ng maraming taon ay pinagmasdan niya habang nangangarap ng kalayaan. At doon, habang ang sasakyan ay tuluyan ng lumalayo, isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan pa ito ng isa at isa pa. Umiyak siya ng walang tunog. Hindi iyak ng kalungkutan lamang, kundi iyak ng pasasalamat, ng takot sa hinaharap, at ng luhang naghuhugas sa lahat ng sakit na kanyang tiniis. Napansin ni Sinag ang kanyang pag-iyak mula sa rearview mirror. Wala itong sinabi, ngunit bahagya niyang binagalan ang takbo ng sasakyan na para bang binibigyan siya ng pagkakataong huminga at ilabas ang lahat. Ang biyahe ay nagpatuloy sa katahimikan. Si Tala ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa pagbabagong naganap sa kanilang buhay. Ang tanawin sa labas ay nagbago, mula sa mga kabahayan patungo sa mga puno at sa madilim na karagatan. Huminto sila sa harap ng isang maliit ngunit kaaya-ayang gusali na may karatulang kahoy sa itaas, kanlungan. "Nandito na tayo," mahinang sabi ni Sinag. Pinatay niya ang makina at bumaba para pagbuksan sila ng pinto. Sa itaas ng coffee shop ay may ilang mga kwarto. Dinala sila ni Sinag sa isa sa mga yon, isang silid na simple ngunit malinis, na may isang kama at isang maliit na bintana na nakatanaw sa hardin sa likod. May nakahanda ng mga unan at kumot. Maingat na inihiga ni Liwayway si Tala sa kama. Kinumutan niya ito at hinalikan sa noo. Sa mahinang ilaw mula sa labas, pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Liwayway ang isang bagay na halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Ang kaligtasan. Sa pagbubukang Liwayway, isang bagong buhay ang naghihintay para sa kanila. Ngunit hindi niya alam na sa mismong oras na yon, sa bahay na kanilang nilisan, isang bagyo ang nagsisimula pa lamang magwala. Isang matalim na sinag ng araw ang tumusok sa mga mata ni Habagat sa Salcedo, kasabay ng kumakabog na sakit sa kanyang sentido. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na kisame ng kanilang sala. Nakahandusay siya sa sofa, ang kanyang damit ay lukot at ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. "Tubig," ungol niya. Inaasahang may isang basong iaabot sa kanya, ngunit katahimikan lang ang sumagot. Sinubukan niyang bumangon, napangiwi sa sakit ng ulo. Doon niya napansin ang basag na baso sa sahig. Ang mga piraso nito'y kumikinang sa sikat ng araw. Isang pira-pirasong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang sigaw, isang sampal, ang pag-iyak ng isang bata. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang mga imaheng iyon. "Liway, magtimpla ka ng kape." Sigaw niya, ang boses ay paos at puno ng pagkairita. Muli, walang sumagot. Ang katahimikan ng bahay ay hindi normal. Hindi ito ang payapang katahimikan ng umaga. Ito ay isang katahimikang walang laman. Bumangon siya, sapo-sapo ang ulo, at naglakad patungo sa kanilang silid. Walang tao. Ang kama ay maayos pa. Hindi natulugan. Kinabahan na siya. Sinilip niya ang kwarto ni Tala. Bukas ang pinto. At walang laman din ang silid. Doon nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Hindi sa pag-aalala, kundi sa isang pamilyar na pakiramdam na nagsisimula nang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit. "Liwayway!" Isinigaw niya ang buong pangalan nito,
Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nasaan kayo? Bumalik siya sa sala. Paikot-ikot. Hinahanap ang anumang palatandaan. Nakita niya ang isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng mesa. Isang kwintas. Ang kwintas na may palawit na bituin na regalo niya kay Tala noong kaarawan nito. Noong sandaling iyon, alam na niya. Iniwan siya. Tinakasan siya. Isang dagundong ng puot ang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses na nag-away sila. Ngunit ito ang unang beses na naglakas loob itong umalis. Sa halip na hanapin sila, ang una niyang pinuntahan ay ang kwarto ni Tala. Ang lugar na sumisimbolo sa lahat ng ninakaw sa kanya ni Liwayway. Sa isang sigaw na puno ng pagkasuklam, sinipa niya ang maliit na cabinet ng mga laruan at kumalat ang mga manika at building blocks sa sahig. Hinagis niya ang maliit na kama, binaligtad ang mesa na may mga pangkulay. Winasak niya ang lahat ng bakas ng inosenteng saya sa loob ng silid na yon. Isang walang saysay na pagtatangkang iparamdam sa kanila ang galit na nararamdaman niya kahit na wala naman sila roon. Nang mapagod siya, napasandal siya sa pader, humihingal at napasuntok sa sahig. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang galit. Mayroon siyang kailangan, isang kakampi. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ng kanyang ina. "Hello, Haba? Anak?" Sagot ng boses sa kabilang linya. Si Imelda Salcedo. "Ma!" Sabi ni Habagat. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at awa sa sarili. "Iniwan nila ako, Ma." Itinakbo ni Liwayway si Tala. Saglit na natahimik ang kanyang ina. Ngunit nang ito'y muling magsalita, ang boses nito ay hindi malambing o puno ng simpatsya. Ito ay matigas na parang bakal. "Sinabi ko na sa'yo, ahas ang babaeng yan. Mula pa noon, alam ko nang hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Tiniis mo ang lahat para sa kanya. Pagkatapos ay ganito ang igaganti niya?" Ang mga salita ng kanyang ina ay parang gasolina. "Hindi ko alam kung saan sila nagpunta, Ma. Wala siyang sinabi." "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Imelda. Ang boses ngayon ay may halong panunuya. Maliit lang ang applyan ng Pag-asa. Hindi siya makakapagtago ng matagal. Isang walang kwentang babae na walang trabaho. Saan naman siya pupulutin? Babalik din yan. Lumuluhod. Pagkatapos ng tawag, mas lalong umalab ang kanyang galit. Ang kaunting bahid ng pagsisisi na nararamdaman niya kanina ay tuluyan ng nawala. Napalitan ng pagkamuhi na itinanim ng kanyang ina. Lumabas siya ng bahay, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Pinuntahan niya ang bahay ng dalawang matalik na kaibigan ni Liwayway. Ngunit sa bawat pinto na kanyang kinatok, ang sagot ay pareho. Isang nanginginig na, "Hindi namin alam kung nasaan siya." Kasunod ng mabilis na pagsasara ng pinto sa kanyang mukha. Nakikita niya ang takot sa kanilang mga mata. Takot sa kanya. At iyon ay lalo lang nagpagalit sa kanya. Pagod at bigo. Bumalik siya sa walang laman nilang bahay. Ang amoy ng alak mula kagabi ay nanunuot pa rin sa hangin. Sa kanyang pagpasok, napako ang kanyang tingin sa isang larawan na nakasabit sa dingding. Ang kanilang wedding picture. Doon, sila ay mga bata pa. Nakangiti. Ang mga mata ay puno ng mga pangarap. Naalala niya ang Liwayway sa larawan, ang babaeng mahinhin, mapagmahal, ang babaeng handang gawin, ang lahat para sa kanya. Saglit, isang kurot ng panghihinayang ang kanyang naramdaman. Paano sila napunta sa ganito? Ngunit mabilis itong napalitan ng puot. Para sa kanya. Si Liwayway ang sumira sa pangakong yon. Siya ang nagbago. Siya ang umalis. Hindi niya namalayan. Ang kamao niya ay bumagsak na sa pader sa tabi ng larawan. Nag-iwan ng isang malaking butas sa plaster. Maya-maya, isang kotse ang huminto sa tapat ng bahay.
Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Si Imelda. Nakatayo ito roon. Hindi mukhang nag-aalala, kundi mukhang handa para sa isang laban. Ang kanyang postura ay matigas. Ang kanyang mga mata ay matalim. Pumasok ito sa loob ng bahay mama. Inilibot ang tingin sa gulo at umiling-iling. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kinuha nito ang kanyang purse, naglabas ng isang makapal na sobre at inilapag ito sa mesa. Ano na to? Tanong ni Habagat. Pera. Simpleng sagot ng kanyang ina. Ang boses ay malamig. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at ang mga salita nito ay parang isang sumpa. Hahanapin natin sila at pag nahanap natin, hindi na siya makakatakas pa. Nagising si Liwayway hindi dahil sa sigaw o sa kalabog ng mga bagay na binabato, kundi sa huni ng mga ibon at sa sinag ng araw na marahang tumatagos sa manipis na kurtina ng bintana. Saglit, hindi niya alam kung nasaan siya. Ang amoy ng paligid ay amoy ng bagong labang kumot, ng kahoy at ng mahinang halimuyak ng kape mula sa ibaba. Doon, sa pagmulat ng kanyang mga mata, bumalik ang lahat. Ang pagtakas, ang takot, sisinag. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag magising si Tala na mahimbing pa ring natutulog sa kanyang tabi. Lumapit siya sa bintana at marahang hinawi ang kurtina. Ang bumungad sa kanya ay hindi ang pader ng kanilang kapitbahay, kundi isang maliit at luntiang hardin na puno ng mga halaman. May mga gumamela, santan, at isang maliit na puno ng kalamansi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, huminga siya ng maluwag. Isang paghingang hindi pinipigilan ng takot. Ilang sandali pa, isang marahang katok ang narinig niya sa pinto. Liway, gising na ba kayo? Boses ni Sinag. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Oo, gising na ako. Tulog pa si Tala. Isang mainit na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Sinag. May dala itong isang tray na may mainit na pandesal, quesadilla at 2 baso ng gatas. Naghanda ako ng almusal para sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Sarado ang coffee shop tuwing Lunes. Walang ibang tao dito, kundi tayo lang. Ang simpleng gesto na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ni Liwayway. Salamat, Sinag. Sobrang abala na sayo. Wala yon, sabi nito. Kumain na kayo. Maglilinis lang ako sa baba. Nang maglaon, nagising na rin si Tala. Ang unang reaksyon ng bata ay pagkalito, pagkatapos ay takot. Mami, nasaan po tayo? Hindi po ito yung bahay natin. Lumuhod si Liwayway at hinawakan ang mga kamay ng anak. Anak, nasa isang ligtas na lugar tayo. Tahan na. Kasama natin si Tito Sinag mo. Habang kumakain sila, dahan-dahang nawala ang kaba sa mukha ni Tala. Nang matapos sila, lumabas sila sa hardin. Doon, nakita nila si Sinag na nagdidilig ng mga halaman. Tito Sinag! Masayang bati ni Tala na tila nakalimutan na ang takot kanina. Ngumiti si Sinag. Magandang umaga, Tala. Gusto mong tulungan si Tito na magdilig? Tumango ang bata at masayang kinuha ang maliit na pandilig. Habang pinapanood sila ni Liwayway, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Nakita niyang muli ang kanyang anak na tumatawa. Isang tunog na matagal nang naging bihira sa kanilang tahanan. Mamaya, naupo si Sinag sa isang bangko sa ilalim ng puno ng kalamansi at naglabas ng lapis at papel. Tinuruan niya si Tala kung paano gumuhit ng iba't ibang uri ng bulaklak. Si Liwayway ay nakamasid lang mula sa di kalayuan, ninanamnam ang sandali ng kapayapaan. Para siyang nanonood ng isang eksena mula sa ibang buhay, isang buhay na normal at masaya. Upang hindi maramdamang isa siyang pabigat,
Nagpresenta si Liwayway na tulungan si Sinag sa paglilinis sa coffee shop. Habang nagpupunas siya ng mga mesa at nag-aayos ng mga upuan, naramdaman niya ang pagbabalik ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pakiramdam na may silbi siya, na mayroon siyang kayang gawin. Alam mo, Liway, sabi ni Sinag habang nagtitimpla ito ng kape para sa kanilang dalawa. Hindi mo kailangang gawin to. Gusto ko, sagot niya. Para hindi naman ako nakatunganga lang. Salamat talaga dito, Sinag. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Inabot nito sa kanya ang isang tasa ng kape. Matagal ko nang gustong magtayo ng isang lugar na magiging ligtas para sa mga taong kailangan ng masisilungan, sabi nito, nakatingin sa paligid. Kaya ko pinangalan ng kanlungan. Isang kanlungan para sa mga napapagod. Isang kanlungan para sa mga nasasaktan. Isang kanlungan para sa mga nangangarap ulit. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Liwayway ang isang klase ng pag-unawa na hindi niya kailanman nakita kay Habagat. Lahat ng tao, karapat-dapat magkaroon ng kanlungan. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng payapa. Si Tala ay nagsimula nang maging mas masigla. Si Liwayway ay unti-unting nakakahanap ng sarili niyang ritmo sa loob ng kanlungan. Ngunit sa bawat gabi, kapag ang katahimikan ay bumabalot na sa kanilang maliit na silid, ang multo ng nakaraan ay hindi pa rin siya tinitigilan. Isang gabi, nagising si Liwayway na humihingal at basang-basa ng pawis. Napanaginipan niya ito. Napanaginipan niyang natagpuan sila ni Habagat. Sa kanyang panaginip, sinisira nito ang pinto ng coffee shop. Ang mga matay nanlilisik sa galit. Isinisigaw ang kanyang pangalan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Pilit pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib kahit gaano kalayo. Kahit gaano kaligtas ang pakiramdam niya sa umaga. Sa gabi, ang takot ay palaging nagbabalik. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Sinag sa counter, biglang nagring ang telepono ng coffee shop. Dahil abala si Sinag sa paggawa ng order, si Liwayway ang sumagot. Good morning, Kanlungan Cafe. Pati niya. Isang linya na ilang beses na niyang sinanay. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok ang kanyang narinig. Isang boses na malamig, matigas, at puno ng pagbabanta. Ang boses ng kanyang biyenan, si Imelda. Nasaan ka? Mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ng espresso machine, napansin agad ni Sinag Villanueva ang pagbabago sa tindig ni Liwayway. Ang kaninang bahagyang sigla sa mga balikat nito ay biglang nawala. Napalitan ng paninigas na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang hawak nitong telepono ay tila naging isang mabigat na bato at ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawawala. Agad niyang nilapitan ito. Liway? Hindi ito sumagot. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, puno ng takot na pamilyar na sa kanya. Kinuha niya ang telepono mula sa kamay nito at siya na ang nagsalita. Hello? Sino to? Isang tawa. Isang mapanuyang tawa. Ang kanyang narinig bago ibinaba ang tawag. Hindi niya kailangang hulaan kung sino yon. Ang pinsalang na idulot nito kay Liwayway ay sapat ng sagot. Sila na yon. Bulong ni Liwayway. Ang boses ay garalgal. Nahanap na nila tayo. Sandali, sabi ni Sinag. Hinawakan ito ng marahan sa braso. Hindi nila alam kung nasaan tayo. Maaring tumawag lang sila sa lahat ng coffee shop sa Aplaya. Hindi nila tayo matatagpuan dito. Inalalayan niya si Liwayway na maupo sa isang silya sa likod ng counter, malayo sa mga mata ng iilang customer na nasa loob. Kumuha siya ng isang basong tubig. Ang mga kamay ni Liwayway ay nanginginig
habang hawak ang baso. Paano, Sinag? Paano kung pumunta sila dito? Tinitigan ni Sinag ang babaeng nasa harapan niya. Ang babaeng matagal na niyang pinangarap na protektahan. Ang mga pasa sa pisngi nito ay halos wala na. Ngunit ang pasa sa loob, alam niyang malalim pa rin. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo ni Tala. Sabi niya, ang bawat salita ay isang pangako. Nandito ako. Hindi kayo pababayaan. Nang mga sumunod na oras, naging mas mapagmatsyag si Sinag. Bawat customer na pumapasok, bawat sasakyang dumadaan sa harap ng kanlungan, ay kanyang sinusuri. Ang coffee shop na dati simbolo ng kapayapaan para sa kanya, ay bigla na lang naging isang kuta na kailangan niyang ipagtanggol. Kinagabihan, pagkatapos niyang isara ang shop, nakita niya si Liwayway na tahimik na nakaupo sa hardin. Si Tala ay natutulog na sa kanilang silid. Ang ilaw mula sa buwan ay nagbibigay ng isang malambot na liwanag sa mukha ni Liwayway, ngunit hindi nito maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Naupo si Sinag sa tabi niya. Ayos ka lang? Umiling si Liwayway. Natatakot ako, Sinag. Natatakot akong bawiin nila si Tala sa akin. Alam kong gagawin ni Imelda ang lahat. Hindi niya magagawa yon nang walang basihan. Gagawa siya ng basihan. Mapait na sagot ni Liwayway. Palalabasin niyang masama akong ina dahil iniwan ko ang asawa ko. Gagamitin nila ang lahat laban sa akin. Isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Gusto ni Sinag na sabihin na mali siya, pero alam niyang may katotohanan ang sinasabi ni Liwayway. Bakit mo ginagawa to, Sinag? Tanong ni Liwayway. Ang mga matay nakatitig sa kanya, naghahanap ng sagot. Bakit mo kami tinutulungan ng ganito? Tumingin si Sinag sa malayo, sa mga anino ng mga halaman sa hardin. Naalala niya ang mga araw sa kolehiyo. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Liwayway, isang mahiyaing babae na may pinakamalungkot, ngunit pinakamagandang mga mata na nakita niya. Naalala niya kung paano niya binalak na ligawan ito, ngunit naunahan siya ng isang charismatic at makulit na lalaki, si Habagat. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Nandoon siya, isa sa mga abay, nakangiti sa labas habang ang puso niya ay unti-unting nadudurog sa loob. Pinanood niya silang maging masaya. At pinanood niya kung paano, sa paglipas ng mga taon, unti-unting nawala ang kislap sa mga mata ni Liwayway. Napalitan ng takot na pilit nitong itinatago. Ito na ang pagkakataon niyang sabihin. Ang sabihin ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Dahil mahalaga ka sa akin, Liway. Panimula niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Noon pa man. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Liwayway. Hindi lang bilang isang kaibigan. Pagpapatuloy niya, huminga ng malalim. Matagal na kitang gustong protektahan, Liway. Bago pa man dumating siya, natahimik si Liwayway. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang napuno ng isang bagong tensyon. Hindi na ito tungkol sa takot kay Habagat, kundi tungkol sa isang revelasyon na hindi inaasahan. Ang pagkakaibigan na akala niyang simple at dalisay ay mayroon palang mas malalim na ugat. Sana ay hindi na lang niya sinabi. Ngunit huli na, ang mga salita ay nasa labas na, nakalutang sa hangin. Sinag, ako. Nagsimulang magsalita si Liwayway, ngunit walang salitang lumabas. Biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Ang vibration nito ay marahas na pumutol sa kanilang sandali. Isang kaibigan niya na nagtatrabaho sa lokal na istasyon ng pulisya. Pre, yung pinapabantayan mo sa akin, sabi ng boses sa kabilang linya, nagmamadali. Si Habagat Salcedo, inaresto, nanggulo sa isang bar sa bayan, lasing na lasing, nakipagsuntukan. Napapikit si Sinag.
Sa isang banda, ito ay isang kaluwagan. Alam niyang ligtas sila ngayong gabi. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang ito ay simula pa lang ng mas malaking gulo. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Liwayway, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang usapan tungkol sa kanyang nararamdaman ay pansamantalang naisantabi. Naaresto si Habagat, sabi niya. Ngunit bago pa man makapag-react si Liwayway sa balitang yon, ang kanyang isip ay abala pa rin sa huling sinabi ni Sinag. Ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang matalik na kaibigan, ang lalaking matagal na palang nagmamahal sa kanya sa anino. Ang malamig at matigas na semento ng sahig ang gumising kay Habagat. Ang masangsang na amoy ng ihi at pawis ay tumusok sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na wala siya sa sarili niyang kama. Iminulat niya ang mga mata at ang bumungad sa kanya ay ang mga rehas na bakal. Nasa kulungan siya. Ang mga alaala ng nakaraang gabi ay pira-piraso at malabo. Alak. Maraming alak. Ang mukha ng isang lalaki na tinawanan siya. Ang mainit na pakiramdam ng kamao na tumatama sa panga. Ang tunog ng sirena. Napahawak siya sa kanyang ulo na kumikirot. Ang katawan niya ay puno ng mga galos at sakit. Ngunit mas masakit ang kirot sa loob. Ang kahihiyan. Ang kabiguan. Hoy, Salcedo! May bisita ka! Sigaw ng isang pulis mula sa labas. Ilang sandali pa. Isang anino ang tumigil sa tapat ng kanyang selda. Hindi niya kailangang tingnan kung sino iyon. Ang tindig pa lang, ang paraan ng paghinga. Kilala na niya. Ang kanyang ina. Si Imelda Salcedo ay nakatayo roon, hindi tulad ng isang nag-aalalang ina. Ang mukha nito ay isang maskara ng matinding pagkadismaya at galit. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri ang kaawa-awang estado ng kanyang anak. Tingnan mo ang sarili mo, sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang kahihiyan. Ganito mo ba balak bawiin ang pamilya mo? Sa pagiging isang lasenggong basagulero? Mailabas mo ako dito? Pakiusap ni Habagat. Ang boses ay paos. Ilalabas kita, sagot ni Imelda. Pero sa isang kondisyon. Pagkatapos niyang makapagpiyansa, hindi sila umuwi. Dinala siya ni Imelda sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang malaking bahay na napapaligiran ng mataas na pader at may simpleng karatula sa harap. Bagong Pag-asa Rehabilitation Center. Ano to? Saan mo ako dinala? Gulat na tanong ni Habagat. Dito ka muna. Matigas na sabi ng kanyang ina, hindi man lang siya tinitingnan. Kailangan mong maglinis. Kailangan mong magpakatino. Ayoko, hindi ako adik. Protesta ni Habagat. Doon na humarap sa kanya si Imelda at ang mga mata nito ay nag-aapoy. Wala akong pakialam kung ano ka. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin sa'yo ng korte. Paano natin babawiin si Tala kung ang tingin sa'yo ay isa kang pabaya at lasenggo? Kailangan natin ng pruweba na nagbabago ka. Kailangan mong maging malinis. Hindi para sa sarili mo, kundi para makuha natin ang bata at maipakita kay Liwayway kung sino ang mas may karapatan. Ang bawat salita ay isang manipulasyon, isang pagpapakita na ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa kanyang kapakanan, kundi tungkol sa paghihiganti. Walang nagawa si Habagat. Mahina siya. Pagod. At sa kaibuturan ng kanyang puso, kahit hindi niya aminin, alam niyang kailangan niya ng tulong. Ang mga unang araw sa loob ng rehab ay isang impyerno. Ang kanyang katawan ay naghahanap ng alak at ng mga tableta na paminsan-minsan niyang iniinom para makatulog. Ang withdrawal ay isang halimaw na sumasakmal sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinapawisan siya ng malamig.
at ang kanyang isip ay nilalamon ng mga imaheng hindi niya maintindihan. Sa gabi, sumisigaw siya sa kanyang pagtulog. Liway! Anak! Ang pangalan ng kanyang asawa. Ang salitang anak na hindi niya matukoy kung para kanino. Para ba kay Tala? O para sa isang anino sa kanyang nakaraan? Isang aninong matagal na niyang pilit na inililibing. Isang hapon, sa isang group therapy session, hiningi ng kanilang counselor na si G. David na ikwento ng bawat isa ang araw na nagsimula ang kanilang pagbagsak. Nang si Habagat na ang tinawag, umiling lang siya. Wala akong maalala. Sinungaling niyang sagot. Sigurado ka? Malumanay na tanong ni G. David. Minsan ang mga bagay na pilit nating kinakalimutan ang siyang pinakakapit sa atin. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, umupo siya sa gilid ng kama. Ang mga salita ni G. David ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Pilit niyang isinara ang kanyang mga mata at isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Si Liwayway, umiiyak. Isang pagtatalo. Malalakas na salita. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi, ngunit naramdaman niya ang galit, ang sakit. At pagkatapos, isang blangkong espasyo. Ang kasunod na niyang naaalala ay ang katahimikan ng isang ospital, ang balita, ang pagkawala, ng isa sa kanilang kambal. Lagi niyang sinisisi si Liwayway para doon. Pabaya ka, sabi niya rito noon. Kasalanan mo. Iyon ang naging sandata niya, ang latigo na paulit-ulit niyang ipinapalo rito para maramdaman din nito ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kanyang kwarto sa rehab, sa kauna-unahang pagkakataon na malinaw ang kanyang isip mula sa alak at galit, isang nakakatakot na tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ano nga ba talaga ang nangyari bago ang blangkong espasyong iyon sa kanyang alaala? Isang pamilyar na kaba ang kanyang naramdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa withdrawal. Ito ay takot. Takot sa isang katotohanang maaaring matagal na niyang itinatago. Kahit sa sarili niya, sa isang group therapy session, habang ang lahat ay tahimik, si Habagat ay biglang napahawak sa kanyang ulo. Isang imahe, isang maliit na detalye, ang sumilay sa kanyang isipan. Hindi lang sila nag-aaway noon. Merong pisikal na paggalaw, isang pagtulak, isang paggiwang. Hindi niya sigurado. Ngunit ang maliit na piraso ng alaalang yon ay sapat na para magdulot ng isang matinding takot sa kanyang puso. Isang takot na mas malala pa kaysa sa pagiging mag-isa sa isang selda. Isang abalang hapon sa kanlungan. Si Liwayway ay nasa likod ng counter, tinutulungan si Sinag sa pagtanggap ng mga order. Sa loob ng halos 2 linggo, unti-unti na siyang nasasanay sa ritmo ng coffee shop. Natutunan na niya kung paano gamitin ang espresso machine at kabisado na niya ang mga paboritong order ng iilang regular customers. Paminsan-minsan, kapag nahuhuli niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng may bahagyang ngiti sa labi ang nakikita niya. Isang bersyon ng sarili na matagal na niyang hindi nakikita. Si Tala naman ay masayang naglalaro sa isang sulok, abala sa pagguhit sa isang maliit na pisara na ibinigay sa kanya ni Sinag. Ang tunog ng kanyang mahinang pagtawa habang kausap ang kanyang mga katang-isip na karakter ay musika sa pandinig ni Liwayway. Ang payapang eksenang yon ay biglang naputol ng tumunog. Ang maliit na kampana sa itaas ng pinto, hudyat na may bagong pasok na customer. Automatikong napatingin si Liwayway, isang nakahandang, "Good afternoon! Welcome to Kanlungan," sa dulo ng kanyang dila. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Ang babaeng nakatayo sa may pinto ay hindi isang ordinaryong customer. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay pamilyar na pamilyar sa kanya.
Ang mukhang nagdulot sa kanya ng maraming gabing walang tulog. Si Imelda Salcedo. Ang lahat ng ingay sa loob ng coffee shop ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ni Liwayway ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso. Agad niyang hinanap si Tala. Nakita niya itong abala pa rin sa pagguhit. Walang kamalay-malay sa bagong dating. Si Sinag, na napansin ang biglang pananahimik ni Liwayway, ay sumilip mula sa kusina at agad na naintindihan ang sitwasyon. Lumabas ito at marahang tumayo sa tabi ni Liwayway, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Naglakad si Imelda palapit sa counter. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Liwayway, kundi inililibot sa buong lugar, na parang sinusuri ang bawat sulok na may paghamak. Magandang hapon po. Ano po ang sa inyo? Magalang ngunit matigas na tanong ni Sinag. Sinusubukang harangin ang atensyon nito. Ngunit hindi siya pinansin ni Imelda. Ang mga mata nito ay nakapako na ngayon kay Liwayway. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang boses ay hindi pakiusap, kundi isang utos. Wala po tayong kailangang pag-usapan. Mahinang sagot ni Liwayway. Pilit pinatatatag ang kanyang boses. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Imelda. Isang buntong hiningang puno ng pagkukunwari. Bigla, ang matigas nitong mukha ay napalitan ng isang ekspresyon ng kalungkutan. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Liway, iha, sabi nito. Ang boses ay kay biglang naging malambing at kaawa-awa. Nag-aalala lang kami sa inyo. Si Habagat, labis siyang nalulungkot. Araw-araw, kayo ni Tala, ang hinahanap niya. Nakaramdam ng kirot si Liwayway. Kahit alam niyang maaaring kasinungalingan ng mga ito, ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso ay umaasa pa ring totoo ito. Pumasok siya sa rehab, pagpapatuloy ni Imelda. At ngayon ay may isang butil ng luha nang pumatak mula sa mata nito. Ginagawa niya ang lahat para magbago, para sa inyo. Hindi mo ba kayang bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Para sa kapakanan ni Tala, kailangan ng apo ko ng isang buong pamilya. Ito ay isang perpektong pagganap, isang inang nagmamakaawa para sa kanyang anak. Ngunit alam ni Liwayway kung ano ang nasa likod ng maskarang yon. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Imelda nang mapatingin ito kay Tala. Hindi ito tungkol kay Habagat. Ito ay tungkol sa pagkuha sa kanyang anak. Ang Liwayway na dating madaling matatakot at mapapasunod ay wala na. Ang babaeng kaharap ni Imelda ngayon ay isang ina na ipaglalaban ang kanyang anak. Masaya po kami dito. Matatag na sagot ni Liwayway. Ligtas kami. At yun po ang pinakabaalaga para kay Tala. Ang pagkukunwaring kalungkutan sa mukha ni Imelda ay biglang naglaho na parang isang ilaw na pinatay. Ang mga mata nito ay muling naging matalim at malamig. Ang pagbabago ay napakabilis, sapat na para magdulot ng pangingilabot. Talaga? Tanong nito. Ang boses ay puno na ngayon ng pagbabanta. Ligtas? Sa isang lugar na hindi mo pag-aari? Umaasa sa kabutihan ng ibang tao? Tumingin ito kay Sinag nang may pag-insulto bago ibinalik ang tingin kay Liwayway. Binibigyan kita ng pagkakataong ayusin ito ng maayos, Liwayway. Umuwi ka. O baka gusto mong ibang tao na lang ang magdesisyon para sa atin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Liwayway. Kahit alam na niya ang sagot. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Imelda. Kung hindi ka babalik sa maayos na usapan, sa korte tayo magkita. Ang mga salitang yon ay tumama kay Liwayway na parang isang malakas na sampal. Ang kinatatakutan niya, ang kanyang pinakamasamang bangungot. Wala kayong karapatan. Sabat ni Sinag. Hindi na napigilan ang sarili. May karapatan ako. Mabilis na sagot ni Imelda.
Ang tingin ay masamang ipinukol kay Sinag. Lola ako ng batang yan at ipapakita ko sa korte kung anong klaseng ina ang naglalayas at itinatago ang kanyang anak mula sa kanyang pamilya. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palabas ng coffee shop. Iniwan ang isang mabigat at nakakalasong katahimikan. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para kay Liwayway, inihatid ng isang courier. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang mga salitang nakalimbag sa papel ay formal at walang emosyon, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang formal na petisyon para sa kustodya ni Tala Salcedo. Inihain ni Gengal Imelda Salcedo sa ngalan ng kanyang anak na si Habagat Salcedo sa kadahilan ng parental neglect and abandonment. Binitiwan ni Liwayway ang sulat. Tila umiikot ang kanyang paningin. Ang kanlungang akala niya ay matibay ay bigla na lang gumuho sa kanyang harapan. Ang papel na hawak ni Liwayway ay tila isang sentensya ng kamatayan. Ang mga letra ay lumalabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Custody battle. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Bawat isa ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang puso. May laban tayo, Liway, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng determinasyon, ngunit hindi nito maitago ang bahid ng pag-aalala. Nakaupo sila sa opisina ng isang abogadong kaibigan ni Sinag. Hindi basta-basta maibibigay ng korte ang bata sa kanila. Ngunit ang abogado, isang babaeng nasa katanghalian ng edad na may matalas na mga mata, ay umiling. Hindi ganoon kasimple, Mr. Villanueva. Sabi ni Attorney Ramos, sa mata ng batas, si Grimenanguilla Salcedo ay umalis sa kanilang tahanan. Kahit gaano pa kalakas ang dahilan niya, ito ay isang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya. Sasabihin nilang inilayo niya ang bata sa ama. Kung wala tayong matibay na ebidensya ng pang-aabuso, police report, medical records, magiging mahirap. Ang bawat salita ng abogado ay isang patalim na tumataraki sa puso ni Liwayway. Wala siyang ebidensya. Kailanman ay hindi siya nagpunta sa pulis. Kailanman ay hindi siya nagpatingin sa doktor para sa kanyang mga pasa. Ang lahat ay tiniis niya sa katahimikan. Sa pag-aakalang yun ang tama. Sa pag-asang magbabago pa si Habagat. Ngayon, ang katahimikan niyang iyon ang siyang magiging sandata laban sa kanya. Paano na pa? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay basag. Ibig sabihin, may posibilidad na kunin nila si Tala sa akin? Ang pag-aatubili sa mukha ng abogado bago ito sumagot ay sapat ng kumpirmasyon. Pag-uwi nila sa kanlungan, ang lugar na dati kanlungan ng Pag-asa, ay tila naging isang silid na puno ng anino. Niyakap ni Liwayway si Sinag. Ang mga luhay bumuhos na ng tuluyan. Anong gagawin ko, Sinag? Hindi ko kayang mawala si Tala. Siya na lang ang meron ako. Hindi mangyayari yon. Gagawa ako ng paraan, sabi ni Sinag. Hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang mga salita niya ay tila walang bigat, pareho nilang alam na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanila. Ito ay isang laban sa pera, impluwensya, at sa isang sistema na maaring hindi pumanig sa isang tumakas na ina. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Tala, niyakap niya ito ng mahigpit. Inamoy niya ang buhok nito, kinabisa ang bawat detalye ng mukha nito. Mami, inosenteng tanong ng bata. Babalik po ba tayo kay Daddy? Ang simpleng tanong na yon ay sumugat ng malalim sa puso ni Liwayway. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang kasamaang hindi nito kayang unawain? Paano niya sasabihin na ang tahanang dapat sana'y ligtas ay isang lugar ng panganib? Dito muna tayo, anak. Ang tanging naisagot niya
pilit itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Dito, ligtas tayo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi na siya sigurado kung meron pa bang lugar na tunay na ligtas para sa kanila. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang tapang sa pag-alis ay tila nauwi sa wala. Nasa dulo na siya ng pag-asa. POV, habagat. Sa loob ng rehabilitation center, ang mga araw ay pare-pareho. Therapy, pagmumuni-muni, trabaho sa hardin. Ngunit ang isip ni Habagat ay wala roon. Ito ay nasa isang nakaraang hindi niya matakasan. Ang maliit na piraso ng alaala, ang pagtatalo, ang paggalaw, ay parang isang maliit na tinik na nakabaon sa kanyang utak. Gabi-gabi, sinusubukan niyang balikan ang sandaling iyon. Pilit pinupunan ang blangkong espasyo. Gabi-gabi, nabibigo siya. Isang gabi, isang masamang panaginip ang gumising sa kanya. Nasa luma nilang bahay siya. Ang lahat ay madilim. Narinig niya ang isang sigaw. Ang sigaw ni Liwayway. Tumatakbo siya patungo sa hagdanan. At doon, sa ibaba, nakita niya si Liwayway na nakahandusay, walang malay. Ngunit hindi iyon ang nakakatakot na bahagi. Ang nakakatakot ay nang tumingala siya sa itaas ng hagdanan, may nakita siyang isang anino. At nang humarap ang anino sa kanya, nakita niya ang sarili niyang mukha. Isang mukhang puno ng galit at gulat. At nagising si Habagat na sumisigaw, humihingal. Basang-basa ng pawis, ang imahe sa kanyang panaginip ay napakalinaw. Napakatotoo. Hindi! Bulong niya sa sarili. Hindi ako yon. Hindi ko magagawa yon. Ngunit ang pagtanggi ay mahina. Dahil sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may isang boses na nagsasabing posible. Posible na sa tindi ng kanyang galit, sa impluwensya ng alak at droga, ay may nagawa siyang isang bagay na karumaldumal. Isang bagay na ipinataw niya ang sisi sa babaeng pinangakuan niyang mamahalin at poprotektahan. Ang bigat ng posibleng katotohanan yon ay tila dumagan sa kanya. Nawalan siya ng ganang kumain. Hindi na siya halos nagsasalita sa mga group therapy sessions. Ang counselor niyang si G. De Vivid ay napansin ang kanyang pagbabago. May bumabagabag sa'yo, Habagat. Sabi nito isang hapon. Mas malalim pa kaysa sa withdrawal. Ano yon? Hindi sumagot si Habagat. Paano niya sasabihin? Paano niya isa sa tinig ang isang kasalanang kahit siya mismo ay hindi pa kayang tanggapin? Isang araw, pinayagan siyang tumawag sa labas. Tumawag siya sa kanyang ina, umaasang makakarinig ng kahit anong balita. Ma, kamusta na? Maayos ang lahat, anak. Masiglang sagot ni Imelda. Huwag mo kaming alalahanin. Inaasikaso ko na ang lahat. Malapit na. Malapit nang mapasa atin si Tala. Ang mga salita ng kanyang ina ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa halip, nagdulot ito ng isang malamig na takot sa kanyang kalamnan. Sila ay gumagalaw base sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang siya ang lumikha. Ginagamit nila ang sakit na idinulot niya para saktan palalo si Liwayway. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Habagat sa isang sulok ng hardin. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na sumuntok sa pader, ang parehong mga kamay na sumampal sa kanyang asawa. Ano pa ang nagawa ng mga kamay na ito? Ang blangkong espasyo sa kanyang alaala ay parang isang madilim na bangin. At sa gabing iyon, sa kanyang pag-iisa at kawalan ng pag-asa, naramdaman niyang tila nahuhulog na siya sa bangin na iyon. Bigla, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tunog ang pumasok sa kanyang isipan, malinaw na parang kristal. Hindi isang imahe, kundi isang tunog. Ang tunog ng pagdulas ng isang sapatos sa sahig na kahoy. Kasunod nito, isang mahinang huwag. Ang boses ni Liwayway puno ng takot. At pagkatapos, isang malakas na kalabog.
Nanlaki ang mga mata ni Habagat. Hindi iyon panaginip. Iyon ay isang alaala. Isang tunay na alaala. Hindi niya itinulak si Liwayway pababa ng hagdanan. Pero nandoon siya. Nag-aaway sila sa itaas ng hagdan. Hinawakan niya ito sa braso. Nagpumiglas ito. At sa pagpupumiglas nito, nadulas ito. At siya? Anong ginawa niya? Wala. Nakatayo lang siya roon, nakatingin. Paralisado ng galit at gulat. Ang katotohanan ay mas masama pa sa kanyang panaginip. Hindi niya ito itinulak, pero siya ang dahilan kung bakit ito nahulog. Ang kanyang galit, ang kanyang pananakit, ang lahat ay dahil sa kanya. At sa loob ng maraming taon, ipinasa niya ang bigat ng kasalanang yon sa mga balikat ni Liwayway. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Habagat. Isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi at pagkasuklam sa sarili. Narinig ito sa buong pasilyo ng Rehabilitation Center. Ang bangin na matagal niyang iniiwasan, nahulog na siya. At sa ilalim nito, walang iba kundi ang nakakapasong katotohanan. Ang sigaw ni Habagat ay nagpababa sa mga nurse at gwardiya sa kanyang silid. Nakita nila siyang nakasubsob sa sahig. Ang mga kamao ay dumudugo dahil sa paulit-ulit na pagsuntok sa pader na semento. Ang mga balikat ay nayayanig sa hindi mapigilang pag-iyak. Hindi ito ang marahas na pagwawala ng isang adik na naghahanap ng droga. Ito ay ang pagtangis ng isang kaluluwang nasusunog sa apoy ng sarili nitong kasalanan. Dinala nila siya sa infirmary. Ginamot ang kanyang mga sugat. Binigyan siya ng pampakalma. Ngunit walang gamot na kayang pawin ang sakit na ngayon ay malinaw na niyang nakikita sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa opisina ni G. David, ang counselor, tahimik lang si Habagat. Ang dating arogante at palaban na lalaki ay napalitan ng isang taong basag. Ang mga mata ay walang buhay. Nangyari na ang kinatatakutan mo, hindi ba? Malumanay na tanong ni G. David. Ang katotohanang matagal mo nang tinatakbuhan. Tumango si Habagat, hindi makatingin ng diretso. At doon, sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat. Hindi na pira-piraso, hindi na malabo. Ang buong, nakakapangilabot na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa araw na yon. Nag-away kami. Simula niya, ang boses ay mahina at garalgal. Dahil sa pera, palagi namang dahil sa pera, nagsimula na naman akong uminom noon at gumamit ng kung ano-ano. Sinabi niyang kailangan ko nang tumigil para sa mga anak namin. Nagalit ako. Bakit niya ako pinangangaralan? Bakit kailangang maging perpekto ang lahat? Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay isang pasanin. Sinundan ko siya sa itaas. Nagbabanta. Sumisigaw. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot sa akin. At sa halip na maawa, mas lalo akong nagalit. Napapikit siya na para bang muli niyang pinapanood ang eksena. Nagpumiglas siya. Sinubukan niyang kumawala. At sa pag-atras niya, nadulas siya sa unang baitang ng hagdan. Nakita ko siyang nawalan ng balanse. Nakita ko siyang nahulog. At wala akong ginawa. Wala. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ng isa pa. Nakatayo lang ako doon, G. David. Nakatayo lang ako habang ang asawa ko at ang anak namin ay bumabagsak. At nang dalhin ko siya sa ospital, nang sabihin ng doktor na nawala ang isa, ang lalaki. Ang unang ginawa ko ay ang sisihin siya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay para takpan ang sarili kong kasalanan, para hindi ko maramdaman ang bigat ng pagiging isang halimaw. Ginawa ko siyang kontrabida sa isang kwentong ako ang tunay na salarin. Ang pag-amin na yon, ang pagsasatinig ng katotohanan, ay nagdulot ng isang matinding kirot. Ngunit kasabay nito,
Isang kakaibang kaluwagan. Wala ng blangkong espasyo. Wala ng pagtatago. Tanging ang hubad. At masakit na katotohanan. Pagkatapos ng kanilang sesyon, isang bagay ang naging malinaw kay Habagat. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Hindi na para sa kanya, hindi na para makuha ang simpatiya, kundi para kay Liwayway, para sa hustisya na matagal na niyang ipinagkait dito. Ang unang niyang ginawa ay tawagan ang kanyang ina. "Ma!" Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Anak, may maganda akong balita. Kinausap na ng abogado natin ang korte. Itigil niyo na ang kaso." Putol ni Habagat. Ang boses ay matatag. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, natahimik si Imelda sa kabilang linya. "Ano? Anong sinasabi mo?" "Pinaghirapan ko to. Malapit na tayong manalo." "Walang tayo, Monama, at walang panalo dito," sabi ni Habagat. Ang pait ay hindi maitago sa kanyang boses. Dahil ang lahat ng ito ay base sa isang kasinungalingan. Itigil niyo na. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsasabi ng totoo. "Nabaliw ka na ba?" Sigaw ni Imelda. "Pinoprotektahan lang kita. Ito ay para sa kapakanan mo." "Hindi, ma," sagot ni Habagat. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang pagprotekta sa akin ang siyang sumira sa akin. Ako ang may kasalanan, ma. Ako. At kailangan kong harapin yon. Ibinaba niya ang telepono. Alam na hindi makikinig ang kanyang ina. Alam niyang ipagpapatuloy nito ang laban, hindi na para sa kanya, kundi para sa sarili nitong pride. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Habagat. Kung ayaw itigil ng kanyang ina ang kasinungalingan, siya mismo ang gagawa ng paraan. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog na, pinag-aralan ni Habagat ang rutina ng mga gwardiya. Pinag-aralan niya ang lock ng bintana sa common room. Hindi ito isang plano ng isang kriminal, kundi isang desperadong hakbang ng isang taong gustong itama ang isang napakalaking pagkakamali. Sa ilalim ng dilim, sa pamamagitan ng isang bintanang hindi gaanong nababantayan, tahimik na lumabas si Habagat Salcedo mula sa rehabilitation center. Hindi siya tumatakas mula sa kanyang paggaling. Tumatakas siya patungo sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Ang harapin ang babaeng sinaktan niya at sabihin dito ang buong katotohanan, gaano man kasakit ang kahihinatnan nito. Ang silid ng hukuman ay malamig at walang kaluluwa. Ang bawat bulong, bawat pag-ubo, ay umaalingaw-ngaw sa matataas na pader na gawa sa kahoy. Para kay Liwayway, ang lugar na ito ay parang isang arena, kung saan ang kanyang pagiging ina ay hinihila't hinihimay sa harap ng lahat. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang abogado, si Attorney Ramos. Sa kanyang likuran, nakaupo si Sinag. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na lakas na pinaghuhugutan niya ng suporta. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Imelda Salcedo. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng isang nag-aalalang lola. Katabi ang kanyang magaling at matalas magsalitang abogado. Ang upuan para kay Habagat ay bakante. "Handa ka na ba?" Bulong ni Attorney Ramos. Tumango si Liwayway. Kahit ang totoo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang mga palad ay basang-basa ng pawis. Ang abogado ni Imelda, isang lalaking may mapanuyang ngiti, ang unang tumayo. Ang kanyang mga salita ay magalang ngunit puno ng lason. Ipinipinta niya si Liwayway bilang isang pabayang ina, isang asawang hindi matatag ang emosyon. "Geng Salcedo," simula ng abogado, ang boses ay tumatagos. "Totoo po ba na sa loob ng maraming taon ay hindi kayo naghahanap ng permanenteng trabaho at lubos na umaasa sa suportang pinansyal ng inyong asawa?" "Opo," mahinang sagot ni Liwayway.
pero inaalagaan ko po ang aming anak. Isang anak na inyo pong inilayo sa kanyang ama nang walang paalam. Mabilis na putol ng abogado. Isang ama na, sa kabila ng kanyang mga personal na pinagdadaanan, ay hindi kailanman nagkulang sa pagbibigay ng suporta sa inyo. Tama po ba? Bawat tanong ay isang patibong. Bawat sagot niya ay binibigyan ng ibang kahulugan. Nararamdaman ni Liwayway na tila siya ay nalulunod. Ang mga katotohanan ay naroon. Ngunit ang paraan ng paglalahad ay baluktot. Ginagawa siyang kontrabida. Nagsalita ito tungkol sa kanyang paglalayas. Ginamit nito ang kawalan niya ng trabaho laban sa kanya. Ginamit nito ang pagtulong sa kanya ni Sinag bilang isang bagay na kaduda-duda. Si Imelda ay umakyat sa witness stand. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi habang ikinukwento niya kung gaano kadurog ang puso ng kanyang anak na si Habagat at kung gaano niya kamis ang kanyang apo. Napakagatlabi si Liwayway. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Paano nila nagagawang bandawang baliktarin ang lahat? Nang si Liwayway na ang tinawag para magbigay ng kanyang salaysay, sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang panig. Umalis po ako dahil natakot ako para sa kaligtasan ng anak ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. May mga pagkakataong nagiging marahas po si Habagat. Marahas? Tanong na yung abogado ni Imelda. May maipapakita po ba kayong police report? Medical certificate? Kahit isang text message man lang kung saan kayo ay humihingi ng tulong? Umiling si Liwayway. Wala po. Kung gayon, Geng Salcedo, ito ay salita ninyo laban sa salita ng isang pamilyang nag-aalala lamang para sa kapakanan ng isang bata. Naramdaman ni Liwayway ang paghila ng lubid sa kanyang leeg. Malapit na siyang matalo. Tumingin siya sa hukom, isang babaeng may seryosong mukha. Ngunit wala siyang mabasa ritong kahit anong simpatya. Sa sandaling iyon ng kanyang pinakamababang punto, biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng silid hukuman. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. At sa may pintuan, nakatayo si Habagat. Ang itsura niya ay malayong malayo sa Habagat na huli niyang nakita. Payat siya. Ang kanyang buhok ay magulo at nakasuot siya ng simpleng damit ng pasyente. Ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga mata niya ay malinaw. Walang bahid ng alak, walang galit, tanging isang malalim at mabigat na kalungkutan. Habagat! Gulat na sabi ni Imelda, napatayo. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka sa center. Ngunit hindi siya pinansin ni Habagat. Ang mga mata nito ay nakapako kay Liwayway. Isang tingin na puno ng pagsisisi na hindi niya pa kailanman nakita. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga gwardiya ng korte ay akmang, haharangin siya, ngunit itinaas ng hukom ang kanyang kamay. Sino po kayo? Tanong ng hukom. Ako po si Habagat Salcedo, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Tumayo siya sa gitna ng silid, sa pagitan ng dalawang panig. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, mayroon po akong itetestigo. Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid. Si Imelda ay namumutla. Ang abogado nito ay natataranta. Si Sinag ay nakatayo, puno ng pag-aabang. Maaari kayong magsalita, G. Salcedo, sabi ng hukom. Ang interes ay bakas sa kanyang mukha. Hindi tumingin si Habagat sa hukom, hindi rin sa kanyang ina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway na parabang silang dalawa lang ang tao sa loob ng silid na yon. At doon, sa harap ng batas at ng lahat ng taong naroroon, sinimulan niyang sirain ang mga kasinungalingang matagal na niyang binuo. Ang lahat po ng sinabi ng aking ina at ng kanyang abogado ay hindi po totoo. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig.
Hindi po umalis si Liwayway dahil isa siyang masamang ina. Umalis po siya dahil isa akong masamang asawa. Umalis po siya dahil sinasaktan ko siya. Dahil isa akong adik. Dahil isa akong halimaw. Ang bawat pag-amin ay parang isang dagok kay Imelda. At ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, pagpapatuloy ni Habagat, ang boses ay nagsimulang mabasag, ay ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. Ang pagkawala ng aming anak na lalaki, hindi niya yon kasalanan. Isang patak ng luha ang bumagsak mula sa mata ni Habagat. Kasalanan ko po. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Ang pag-amin ni Habagat ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid hukuman. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Walang sino man ang makapaniwala sa kanilang narinig. Si Liwayway ay nakatayo pa rin. Ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang mga salita ni Habagat ay hindi pa rin lubusang pumapasok sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga katagang yon. Kasalanan ko po. Ako po ang may kasalanan ng lahat. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan sa kanyang mga balikat, ang bigat ng sisi na ipinataw sa kanya, ay tila biglang gumaan, ngunit napalitan ito ng isang komplikadong halo ng gulat, sakit, at awa. Ang hukom, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng malinaw na emosyon sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Imelda, na ngayon ay nakaupo na. Ang mukha ay parang pinagsakluban ng langit at lupa, puno ng pagkatalo at kahihiyan. Dahil sa testimonya ni Gia Salcedo, anunsyo ng hukom, ang boses ay matatag. Ang petisyong ito para sa kustodya ay walang basihan at ibinabasura. Case dismissed. Isang malakas na paghampas ng gavel ang nagpapatunay na tapos na ang lahat. Tapos na ang laban. Nanalo siya. Ngunit bakit hindi niya maramdaman ang saya ng isang nagwagi? Sa labas ng korte, sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Sinag. Tapos na, Liway. Ligtas na kayo. Bulong nito. Nakita ni Liwayway sa di kalayuan si Imelda, inaakay ng kanyang abogado papalayo, ni hindi man lang siya magawang tingnan. Sa kabilang dako, si Habagat ay kinakausap ng mga opisyal mula sa rehabilitation center. Hindi ito nakakulong. Ibinabalik lamang ito sa pasilidad. Bago ito umalis, nagtama ang kanilang mga mata. Sa tingin na yon, walang galit, walang pagbabanta. Tanging isang malalim, hindi masabing pagsisisi. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking adjustment para kay Liwayway. Malaya na siya. Wala nang banta. Wala nang kaso. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang bigat. Ang katotohanang natuklasan niya ay isang sugat na muling bumuka. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Sinag sa hardin ng kanlungan, pinutol ni Liwayway ang katahimikan. Sinag, panimula niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat. Iniligtas mo kami. Binigyan mo kami ng kanlungan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Liway. Alam mo yan. Sagot ni Sinag. Ang pag-asa ay maririnig sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Liwayway. Ito na ang sandali para sa isa pang katotohanan. Alam ko, at habang buhay akong magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Pero, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal na ibinibigay mo. Nakita niya ang bahagyang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Ang puso ko, Sinag. Basag pa rin ito. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay mahirap, ngunit kailangan. Puno pa rin ito ng galit, ng sakit, ng kalituhan. Hindi magiging patas para sa'yo kung pipilitin kong magbigay ng isang bagay na wala ako. Kailangan kong buuin ang sarili ko muna. Para sa akin, para kay Tala. Kailangan kong maging malaya, hindi lang mula kay Habagat.
kundi mula rin sa utang na loob sa iba. Tumango si Sinag. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naiintindihan ko. Kahit masakit, nakita ni Liwayway ang respeto at tunay na pagmamahal sa pagtanggap nito. Ibinibigay nito sa kanya ang kalayaang kailangan niya, kahit na nangangahulugan iyon ng sarili nitong kalungkutan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap siya ng isang sulat. Galing ito kay Habagat. Ipinadala sa pamamagitan ni G. David. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ito. Liway, walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Ang ginawa ko sa korte ay hindi para sa akin. Iyon ay para sa katotohanan na matagal kong ipinagkait sa'yo. Nagsinungaling ako dahil duwag ako. Sinaktan kita dahil mas nasasaktan ako. At ipinasa ko sa'yo ang isang kasalanang ako ang may gawa. Iyon ang katotohanan. Magpapagaling ako. Hindi para balikan ka. Hindi para makuha si Tatala. Kundi para sa sarili ko. Para maging isang taong hindi karapat-dapat sa pagkamuhi mo. Iyon lang. Habagat. Pagkatapos basahin ang sulat, lumabas si Liwayway at naglakad sa dalampasigan ng Aplayan ng Pag-asa. Ang hangin ay sariwa. Ang tunog ng mga alon ay mapayapa. Hindi niya pinatawad si Habagat. Hindi pa. Marahil ay hindi niya ito kailanman mapapatawad ng lubusan. Ngunit sa pagbasa ng kanyang pag-amin, sa pagtanggap sa katotohanan, naramdaman niya ang isang uri ng pagsasara. Ang galit na matagal nang kumukulo sa kanyang dibdib ay nagsimulang humupa, napalitan ng isang mapayapang kalungkutan. Tumingala siya sa malawak na kalangitan. Malaya na siya. At sa pagkakataong ito, ang kalayaan ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang blangkong pahina. Naghihintay na sulatan ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang siya na mismo ang may akda. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang huling tumapak si Liwayway sa isang silid hukuman. Sa loob ng isang taong iyon, mas maraming nagbago sa kanyang buhay kaysa sa 10 taon nilang pagsasama ni Habagat. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit at kaaya-ayang pwesto sa gilid ng pangunahing kalsada ng Aplayan ng Pag-asa. Sa itaas, isang karatulang gawa sa kahoy ang nakasabit. May nakaukit na mga salita. Tala Flower Shop. Ang pangalan na isinunood niya sa kanyang anak ay isang paalala sa liwanag na hindi kailanman nawala kahit sa pinakamadilim niyang gabi. Sa tulong ng maliit na pautang mula kay Sinag, isang pautang na ginawa nitong purong negosyo para mapanatili ang dignidad ni Liwayway, na itayo niya ang kanyang maliit na pangarap. Ang kanyang mga kamay, na dati laging handang sumalo ng galit, ay abala na ngayon sa pag-aayos ng mga rosas, sa pagtatali ng mga ribbon sa mga buke, at sa pag-aalaga ng mga bagong sibol na halaman. Dito, sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak, natagpuan niya hindi lang kabuhayan, kundi kapayapaan. Si Tala, na ngayon ay 6 na taong gulang na, ay masaya at masigla. Ang mga anino ng takot sa kanyang mga mata ay matagal nang napalitan ng kislap ng isang batang malayang tumawa at maglaro. Pagkatapos ng klase, tumutulong ito sa kanyang ina sa pagdidilig ng mga halaman sa labas ng shop. Ang munti nitong boses ay nagbibigay kulay sa kanilang hapon. Ang relasyon nila ni Sinag ay nanatiling malapit. Isa itong tapat na kaibigan, isang ninong para kay Tala, at isang taong laging nariyan. Nawala na ang tensyon sa pagitan nila. Napalitan ito ng isang komportableng pagtanggap at paggalang. Minsan, nakikita niya itong may kasamang iba. At sa halip na makaramdam ng kung ano, isang sinserong ngiti lang ang naisusukli niya. Masaya para sa kaligayahan ng taong sumalo sa kanya nang siya'y bumagsak. At si Habagat?
Pagkatapos ng halos 1 taon sa rehabilitation center, lumabas itong isang bagong tao. Hindi na ito bumalik sa dati nitong trabaho. Nagtatrabaho na ito ngayon bilang isang karpintero sa isang maliit na furniture shop sa kabilang bayan. Isang trabahong simple, marangal, at ginagamit ang kanyang mga kamay para bumuo, hindi para manira. Sa ilalim ng isang kasunduan na sinang-ayunan nila sa tulong ng kanilang mga abogado, pinayagan ni Liwayway si Habagat na makita si Tala tuwing Sabado ng hapon. Sa simula, may kaba. Ngunit nakita ni Liwayway kung paano ito mag-ingat sa bawat salita, sa bawat kilos. Hindi ito humihingi, hindi ito nagmamakaawa. Nagbibigay lang ito ng oras at atensyon sa anak nito. Sinusulit ang bawat sandali na ipinagkakaloob sa kanya. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos si Liwayway ng isang malaking flower arrangement para sa isang kasal, pumasok si Tala sa shop. Hila-hila ang kamay ni Habagat. "Mommy! Mommy! Look what Daddy made for me!" Masayang sabi ni Tala. Ipinakita nito ang isang maliit na ibong gawa sa kahoy, perpektong kininis at nilikha. Napakaganda. Napatingin si Liwayway kay Habagat na nakatayo lang sa may pinto, tila nahihiyang pumasok ng tuluyan. Mas payat ito, ngunit mas malusog tingnan. Ang dating bagyo sa mga mata nito ay napalitan ng isang kalmadong lawa. "Maganda anak," sabi ni Liwayway. Ngumiti ng sinsero kay Tala bago binalingan si Habagat. "Magaling." Isang maliit at alanganing sanungiti ang isinukli ni Habagat. "Salamat. Oras na po para ihatid ako ni Daddy," sabi ni Tala. Niyakap ang binti ng kanyang ina. "Sige anak, mag-ingat kayo," sabi ni Liwayway. Hinahalika ng tuktok ng ulo ng anak. Nang paalis na sila, huminto si Habagat sa may pinto at lumingon. "Liway," tawag nito. Ang boses ay mahina. Napatingin si Liwayway. "Nagustuhan ng kliyente mo yung mga bulaklak kahapon," sabi nito. Sabi niya, ikaw daw ang pinakamagaling na florist sa buong Aplaya. May bahagyang pagmamalaki sa kanyang tono, hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. "Salamat sa pagsabi," sagot ni Liwayway. Nararamdaman ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Tumango lang ito at umalis na. Iniwan si Liwayway sa katahimikan ng kanyang munting tindahan. Habang pinagmamasdan niya ang mag-amang naglalakad palayo, ang isang kamay ay nakahawak sa isa't isa. Isang realisasyon ang tumama sa kanya. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang malaking desisyon na ginagawa mo isang araw. Ito ay isang koleksyon ng maliliit na sandali. Ito ang pagpapasyang huwag nang magtanim ng galit. Ito ang pagpili sa kapayapaan. Kinabukasan, Linggo, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating na bulaklak, isang pamilyar na anino ang tumigil sa harap ng kanyang tindahan. Si Habagat. Mag-isa ito ngayon. "Haba," gulat niyang sabi. "Liway." Bati nito. May hawak na 2 tasa ng kape mula sa isang kalapit na tindahan. "Naisip ko lang, baka gusto mo." Nag-atubili siya saglit, pagkatapos ay tumango. "Salamat." Inabot nito ang 1 tasa sa kanya. Hindi ito pumasok sa loob. Sumandal lang ito sa labas ng pinto, habang siya naman ay nanatili sa loob. May ilang talampakang distansya sa pagitan nila. Isang espasyong puno ng hindi masabing mga salita at ng 1 taon ng pagbabago. "Kamusta ka?" tanong nito. "Mabuti naman. Maraming order," sagot niya. "Ikaw?" "Ayos lang. Marami ring trabaho. Mabuti iyon. Naiiwasan kong mag-isip ng marami." Nag-uusap sila na parang 2 estrangherong nagkakakilala pa lang. Maingat, magalang, malayo sa sigawan at sakitan na dating namamagitan sa kanila. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita muli si Habagat. "Liway,
Naisip ko lang, kung hindi ka abala, baka gusto mong magkape sa labas minsan? Bilang magkaibigan lang, para pag-usapan si Tala o kahit ano. Ang tanong ay nakalutang sa hangin. Hindi ito isang pagmamakaawa na bumalik siya. Hindi ito isang panunumbat. Ito ay isang simpleng imbitasyon, isang alok ng pag-uusap, ng koneksyon, na nakabase sa paggalang, hindi sa obligasyon. Tinitigan ni Liwayway ang lalaking nasa kanyang harapan. Hindi na ito ang halimaw na tinakasan niya. Hindi rin ito ang prinsipe na pinakasalan niya. Ito ay si Habagat. Isang taong nagkamali, bumagsak, at ngayon ay dahan-dahang bumabangon. Dala-dala ang mga peklat ng kanyang nakaraan. At si Liwayway, hindi na rin siya ang babaeng durog at takot. Isa na siyang may-ari ng negosyo. Isang ina na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Isang survivor. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan. Ito ay ang pagtanggap na hindi na ito mababago. At ang pagpili na huwag hayaang diktahan nito ang hinaharap. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Isang ngiting totoo at walang bigat. Tumingin siya sa mga mata ni Habagat at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita niya hindi ang sakit, kundi ang posibilidad. Ang posibilidad ng isang bagong umaga. Sige, sagot niya. Pag-usapan natin yan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway at Habagat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng kanilang istorya. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay na puno rin ng emosyon para sa akin. Bawat luha ni Liwayway, bawat pagsisisi ni Habagat ay naramdaman ko na parang sarili kong karanasan dahil alam kong sa maraming tahanan, ang mga ganitong laban ay tunay na nangyayari sa katahimikan. Nais kong iwan sa inyo ang isang pag-iisip. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay isang desisyon na palayain ang ating sarili mula sa bigat ng galit. Ito ay ang pag-unawa na ang lahat ng tao ay may kakayahang magkamali, ngunit may kakayahan ding bumangon at magbago. Ang kwento nila ay isang paalala na ang pag-asa, tulad ng isang bukang liwayway, ay laging sumisikat pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapulot ninyo sa kwento? At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng isang bagong umaga? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa po ay aking babasahin at lubos na pahahalagahan hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na Kwento ng Puso. Pusong Pinoy Tales.